Ikakasal tayo 3 buwan mula ngayon. Paulit-ulit na nagsisink in sa utak ko. Bakit pinamadali? Pero okay lang yun, at least matagal-tagal pa. Kinamugahan, iminulat ko ang aking mata. Babangon na sana na may maramdamang mga braso na nakayakap sa bewang ko. Halos malaki ang mata ko dahil nakayakap si Sir sa akin. Gusto ko tanggalin yung kamay niya pero ang bigat. Kaya ilang minuto kaming nanatili sa ganong posisyon. Gano'n pa siya katagal magising? Tinignan ko ang mukha niya. Shit, bakit ngayon ko na napansin ang gwapo niya? Stop! Nasaksihan din ang pagmulat niya. Why are you looking at me? He confusedly said. Stop muting. Saway nito. I closed my eyes and deeply breathed. Sir, yung kamay ko po, patanggal. I said while I still closed my eyes. Sorry. Wika nito at kinalas niya ang mga kamay niya simula sa pagkakayakap sa akin. Nandito kami ngayon sa mall. He said that he will buy me some clothes. Tumanggi ako pero mas nanaig siya. Pick what you want. Lumapit ako sa isang magandang damit nang tiningnan ko ang tag price at halos mapakurap ako dahil 50k ang presyo. Bumalik ako sa kinaroroonan ni Sir Devin. May napili ka? Meron sana, sir. Stop calling me, sir. Ano itatawag ko sa'yo? Babe? Tanong ko dito na ikinatango niya. What the fuck? Seryoso? Babe? We're just pretending, Carlene. Paalala pa nito na ikinatango ko. Inawakan niya ang kamay ko at tinala niya ako sa damit na pinuntahan ko kanina. 50k kasi sayang eh. Pagputol ko, ngunit hindi niya man lang ako pinakinggan at nagbayad na kaagad. Ang mahal naman. Meron namang 200 lang eh. Ang dami niyang binili para sa akin. Lalabas sana kami ng mall nang dinumog kami ng napakaraming reporters at mga tao. Mr. Wonderford, kaano-ano mo siya? Girlfriend mo ba siya, sir? May sari-saring komento nila. I was showed when Devin hold my wrist. She is my fiancé, he directly said. Tinapat ng mga reporters ang mic sa akin. Kailan pa kayo nagkakilala, miss? Gaano na po kayo katagal? Kailan po ang kasal ninyo? Halos mahilo ako sa sari-sari nilang tanong, kaya nakaramdam ako ng panghihilo. Devin's POV. Tinignan ko si Carlene at parang nahihilo siya. Dahil na rin siguro sa dami ng tao na napansin, kung mawalan siya ng malay, agad ko siyang sinalo at binuhat. Please, leave us alone for now. She needs some rest. I think she's out of oxygen dahil sa karamihan ng tao na nagsisiksikan. Excuse us. Wika ako at naglakad habang buhat-buhat si Carlene. What's happening to her? Does she have a hemophilia? Nakauwi na kami sa bahay at gising na rin si Carlene. Nabalitaan ng mga magulang ko ang nangyari kaya agad nila itong pinagpahinga. Dude, sikat kayo ni Carlene ah. Wika ni Andy sa kabilang linya. Tumawag ka ba para lang asarin ako? Siyempre, hindi. Siya nga pala babalik na ng Pilipinas, si Gerald. Agad kong kiniyom ang kamao ko dahil doon. When? 5 months from now. Hindi natin alam kung ano na naman ang binabalak niya, kaya mas mabuti kung maghanda tayo. Andy and the call. Gerald, bakit babalik ka pa? You ruined my sister's life and you will pay for her death. Sumakay ako ng kotse at pinaandar ito papuntang basement. Boss, kumpirmado. Babalik siya pagkatapos ng 2 buwan. Salubong sa akin ng mga tauhan ko. May nakuha na ba kayong information kung sino pa yung kasabot nyo sa pagpatay sa kapatid ko? Wala pa pero ginagawa namin ang lahat. Tumango ako bilang sagot. Nagbayad ka, Gerald, sa lahat ng ginawa mo. Ring, ring. Agad kong kinuha ang cellphone ko at sinagot ang tawag. Hello? Who's this? Congrats! Ikakasal na pala. Ang ganda na mapapangasawa mo ha? Ang bilis talagang kumalat ng balita. Buhay ka pa pala. Ang tinik mo rin ano? Siyempre. Natikman mo na ba? Ano ang pangalan? Carlene Sanchez? Soon to be Mrs. Wonderford? Ngayon pa lang nagpapaalam na ako sa'yo. I want to add her to my collection. First, I will taste her, and second, I will end her life. Wika nito at pinati ang tawag. Sanay ka talagang mandamay ng mga inosente, no? Carlene's POV. Sisi! Tawag sa akin ni Lisa sa bayakap. I hugged her back. Ang tagal mong nawala, tapos biglang ikakasal ka na agad sa pinasikat na tao sa buong mundo? Shh! Huwag mong laksan ang boses mo. Saway ko. Ganyan talaga siya.
Sikat ka pati ah. Ako? Sikat? Iniabot niya sa akin ang cellphone at pinanood sa akin ang live video. Isang kilalang tao sa buong mundo na si Devin Louis Vanderford, ikakasal na at ang kanyang pakakasalan ay si Carlene Sanchez. Namata ang magkasamang dalawang ito sa isang mall na pagmamayari ng bilyonaryo. At habang ini-interview, hinimatay ang dalaga. Sinasabing buntis ito at ang ama ay si Devin Louis Vanderford. Hindi ko na tinapos ang panonood dahil sa inis ko. Ako? Buntis? Mga marites sila ah. So buntis ka, Sisi? Ninang ako ah. I caught her words. No, I'm not. Walang nangyari sa amin. Pasigaw na saad ko. Kalma lang. Pagmapakalma niya, sabay tapik sa balikat ko. A mafia forced me to marry him. Mga yun talaga? Ako? Buntis? Tamang hinala na naman yan. Sisi, huwag ka na magalit. Doon din naman talaga tutungo yun eh. Wika ni Riza at gumiti, pero alam ko na mas nagpipigil siya ng tao. She is my best friend. Walang lihiman kaya I need to tell her the truth. Pero hindi ko naman sabihin na pinakidnap ako ni Devin. Inila ko siya sa lugar na walang tao. Shala, may contract kayo? Kala ko pa naman, true love na yan. Sigaw nito kaya agad kong tinakpan ang bibig niya. Huwag mo namang isigaw. Pakiusap ko sa kanya. Pero pag na-fall kayo sa isa't isa, mabubuntis ka pa din naman. Sabi niya sabay tawa. Agad naman akong napatampal noo dahil doon. Talaga ito, wala na magandang masabi. Mag-ano tayo dito? Tanong ko kay Devin na makababa kami sa kotse. Ito ang restaurant na pinagtrabahuhan ni na Aaron at Riza. Pumasok kami doon at umupo. I will give it to you as a gift for doing my favor. Wika nito na ikinalaglag ng pangako. Yung sikat na restaurant, ibibigay niya ng ganun-ganun lang? Hinawakan ko ang noon niya para malaman kung seryoso ba ito o hindi. What are you doing, babe? Yes. Babe ang tawag niya pag may mga tao, pero para lang kaming Carlene. Wala ka namang lagnat na. Seryoso ka? Ibibigay mo to? Tumango siya bilang sagot. Kumain ka ba? Baka nalipasan ka ng gutom. Hindi ka talaga nagbibiro? Sunod-sunod ko pang tanong at nakita ko ang pangiti nito. Tila ba natatawa sa pinaggagawa ko? Wow! Ang pogi niya pag tumatawa. Parang nagsa-slow motion eh. 2 days had passed. Devin's POV. I am here at my office, doing my work. Sir, this is the whole detail about Miss Carlene Sanchez. I mean, your fiancé. My secretary said after she lent me the paper, she immediately got out. Hindi ko pinalagpas ang kada detalye. She's turning 25 on Wednesday. I pay attention at the calendar and it's Monday. Sa isang araw ng birthday niya. Looks like someone caught your attention, huh? Liam teased me. Mind your own business. I said he come closer to me and read the detail that I am reading to. I gave him a death glare. Sorry bro, looks like there is a queen that can calm down a dragon. Sino mag-aakalang na in love ang isang kinatatakutang mafia boss sa isang simpleng babae? Pinagpatuloy niya ang pangasar sa akin. Liam, if you come here just to ruin my day, for Pete's sake, the door is open, you may leave now. I'm just reading and checking about her status. Sa makatuwid, you stalk her? I closed my eyes and deeply breathed. I control my anger. Baka may masuntok ako. Sabi ko nga, lalabas na. Natatawan tong asik at umalis. Ilang minutong lumipas, umuwi na ako. Nakahanda na ang hapunan sa mesa. Nasaan si Carlene? Tanong ko sa mga katulong. Yumuko sila at halatang may nagawang mali. Ganito sila kapag may mga pagkakamali. Wala ba akong kausap? Nasaan siya? Agaran kong tanong sa pag-aakalang umalis siya. Sir, nagluluto po si ma'am. Siya po may gawa niyan lahat. Sinubukan po namin pigilan pero ay magpasaway eh. Di po ata sanay na walang ginagawa. Wika nila na ikinahinga ko ng maluwag. Tawagin niyo siya. Utos nito na sinunod nila. Sumandok ako ng pagkain. Tiningnan iyon, masasabi kong napakasarap. Nakita ko nagtungo siya sa lamesa. At umupo sa harap ko. Sir? I caught her words and looked directly to her eye. I said don't call me sir. Remember our contract? Tawagin mo lang akong sir kapag tayong dalawa lang. I think you must write it on your hand just to remember. I coldly said. I saw her while she closed her eyes and deeply breathed. Ano pa lang gagawin ko dun sa pera na kinikita ng restaurant? I mean, yung iba dun. Keep it. Sa akin na? Tumango ako bilang sagot.
Ang cute niyang tingnan kapag naguguluhan siya. I cannot deny the fact that I like her since the day I saw her. Here I am now, sitting in the couch. I was surprised when my mother came. Mom, you're unexpected, I said. I have a very important thing to tell you. Nag-abala ka pa? Pwede mo namang sabihin sa cellphone eh. Pagrereklamo ko. Bakit? Naistorbo ko ba kayo ni Carlene? Speaking of Carlene, where is she? My mother asked. Teka, nasan nga pala siya? Maya-maya lumabas siya. Oh, there you are. Carlene smiled to my mom. Where have you been? I asked. Sorry, babe. I figured something. He smiled again. Fuck the way she smiled. It's making me crazy. Devin, baka matunan niya si Carlene. Pang-asar ni Mama kaya ibinalik ko na lamang ang focus ko sa laptop. Carlene's POV. Sissy! Salubong sa akin ni Riza na makarating ako ng restaurant. Ang swerte mo talaga. Bakit naman? Noon, best friend lang kita. Tapos ngayon, boss na? Sagot nito. Oo nga, no? Ako na kasi ang pinag-manage ni Devin sa restaurant na to. Pero ang hirap din talaga eh. Carlene? Agad kong nalingon ang boses ng tumawag sa akin. Aaron? Agad akong nakayakap sa kanya na makita ko siya. Namiss kita. Ang tagal mong nawala ah. Dagdag ko pa. Ikaw din, namiss kita. Ikakasal ka na pala? Malungkot nitong sagot. I know he loves me. Tumango ako bilang sagot. Don't worry. If he hurt you, don't forget that I'm still here for you. Sambit nito na ikinangiti ko. Ikaw talaga? Ilang beses na akong gustong ligawan ni Aaron pero tumatanggi ako kasi hindi ko pa alam kung kaya ko mag-handle ng isang relasyon eh. Sorry ha, kung nabigo kita. Baka hindi lang talaga akong para sa'yo. At saka, he caught my words. You don't need to say sorry. Meron talagang pinagtagpo pero hindi tinadhana. Hugot nito na ikinatawa ko. Madami ako nagawa sa maghapon at halos gabihin na ako. Hindi ko namalayan 8:49 na pala pero 10 p.m. naman nagsasara. Hoy! Napatunan ako sa gulat dahil ginulat ako ni Riza. Papatayin mo ba ako? I nervously said. Gabi na, gagalitin ka ng asawa ko? Paalala nito na siyang kinalaki ng mata ko. Bigla ko naalala yung sinabi ni Devin kanina. Ayokong umuwi ka ng late, masyadong delikado. Agad kong kinuha yung bag ko at nagligpit ng mga gamit. Sa bahay ko na lang itutuloy yung ginagawa ko. Carlene, ihatid na kita? Hindi ko na rin tinanggihan dahil gabi na. Pero baka magalit si Devin. Mukhang gusto niya kasi ako sa mga titig niya sa akin. Sumakay ako sa kotse ni Aaron. Mabilis nang lumipas ang oras at nandito na kami sa bahay ni Devin. Salamat Aaron ha, ingat ka. Paalala ko bago pumasok ng gate. 9:30 na ako nakarating sa bahay at sigurado ko tulog na sila. Tok tok! Katok sa pintuan. Sana marinig man lang nila at sana nga hindi magasing si Devin kung totoong tulog man siya. Naistatwa ako nang makita ko kung sinong nagbukas ng pintuan. Why are you late? And who is that man? Bakit di ka tumawag? Alam mo bang delikado kapag gabi? Sunod-sunod ang tanong nito sa akin nang makapasok ako sa bahay. Sir, he caught my words again. How many times do I have to tell you to stop calling me sir? Napapikit ako dahil doon. Naloloka ako sa lalaki na to. Pasalamat siya, pogi siya. Devin, sorry about that. Even I did not call you. Sinundo mo ako, buti na nga lang hindi pa umuwi si Aaron. Kung hindi, walang maghahatid sa akin. Paliwanag ko. Nakita ko naman ang pagdilim ng mga mata nito. La, confirm. Crush niya ako. Selos siya. He raised his eyebrow. Then, good night. Huling sabi nito at umakyat sa itaas. Ang cute na naman magselos. Crush siya pala ako ha? Ganun ba ako kaganda? Hindi mo na ako nakatulog pagkos. Inilapag ko ang mga gamit ko sa salas at ipinagpatuloy ang ginagawa ko. Nag-check kasi ako ng detail kung may improvement pa yung restaurant at masasabi ko napakahirap. Ilang oras ang lumipas. Hindi ko namalayan hating gabi. Pero hindi ko inilintana yon. Nagpatuloy ako sa ginagawa ko. I continued typing the letters and numbers in the laptop, but I heard a baritone voice. Why are you still awake? I paid him his attention. Di ko pa kasi natapos. Di kasi ako sanay na hindi ako natatapos yung ginagawa ko. I replied. I did not expect what happened next. He walked towards
and sat beside me. Let me help you. Kinuha niya isa sa mga papeles na nakaipit sa folder. Now, ganito. Kung gagawa ka ng data to see if the restaurant has improvement, hindi mo kailangan malito. First, you must go to Microsoft and log in your account. Napatango naman ako. And after that, click this. The Microsoft spreadsheet can easily help you. Patuloy siya sa pagtatype at pagdedemo habang ako ay sa kanya nakatingin. Ano siya? Pa-fall? Are you listening? Nabalik ako sa realidad na magsalita siya at halos konti na lang ang pagitan ng mga labi namin. Itong tinuturo ko ang pag-aralan mo, hindi ang kagapuhan ko. I know I'm handsome. Sabi niya kaya agad kong iniwas ang tingin ko. Halos mapanganga ako sa ginang pagdating niya sa computer, kaya hindi ko maiwasan na mapatingin sa kanya. Focus on what I am teaching, not in my face. He commanded, so I just followed him. Now, it's already done. We can sleep now, he said. At pagkatapos niyang sabihin yon, umalis siya. Iniwan ako sa sala, habang ako na may tulala. 5 hours ko tong ginawa simula pa sa restaurant, tapos siya wala pang 15 minutes, tapos na? Tinignan ko pa ang kasunod ng mga documents at maayos nga ang lahat. Ganun ba talaga katalino ang mga CEO? Businessman? Mafia? Ang bobo ko talaga. Inilipat ko ang gamit ko at nagtungo muna sa kusina bago matulog. Akala ko ba tulog ka na? I said after I saw David on the kitchen, drinking a glass of coffee. Nakikita mo naman, di ba? He sarcastically said. Napakamot ako ng ulo. Oo nga, ang tanga ko din minsan. Nagtimpla ako ng gatas at tumupo sa upuan, nakatapat ng inuupuan niya. Milk? Really? Nakikita mo naman, wag kang tanga. Pang-asar ko, but it just gave me a cold look. Bawal ka na kasing sa akin ng kape dahil masyado na akong nananerbiyos pagpapaliwanag ko. Tinatanong ko ba? Piloso po ng bata na to ah.